Genesis chapter 18, verse 1. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. Now shall we pray? Lord, again, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you for being a long-suffering God. Thank you, Lord, for answering our prayers. Sa pagpapagaling sa aming mga kapatiran, Lord, we thank you so much for being so faithful to us. Thank you, Lord, for your goodness, for your mercy, na hindi mo kami pinapabayaan, Lord Jesus. Thank you for the strength that you've given us, Lord, na kami ay parating nakakarating sa church. You answer all our needs. Thank you, Jesus. Pati mga mahal namin sa buhay ay inaasikaso mo. Thank you so much, Lord, for all your protection. Lord, always bless your word, that these words will always give us encouragement, give us always the courage to continue in serving you, Lord Jesus. Lord, thank you so much. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen. No. Si Sister Ashley, mayroon palang hand, foot, and mouth disease. No, so si Brother Ino, iniwan din muna. No, hindi natin alam kung sino pa yung pag nauso kasi yan sa school, expect mo na. No, ang dami talagang tatamaan yan at minsan nakakapasok dito sa church natin. So ganun talaga, patuloy na pagpapagaling. No, and the Lord appeared unto him in the plains of Mamre. No, pag sinabing plains dyan, talagang malalawak yan. No, pag sinabing mountains of Sinai, ganyan, plains of Sinai, no, kabuuan yan, ang laki ng coverage na nasasakop niyan. No, sakop yung bandang Jordan, sakop yung bandang Israel, so napakaraming lugar. So plains of Mamre, so ganun din. Mamre means fatness. No, fatness. No, diyan sa lugar na ito, sa Mamre, diyan tumagal na nanirahan si Abraham. No, matagal din siyang nakatira. And he sat in the tent door in the heat of the day. So just imagine, tent door. No, the title of our preaching is anything, or is there anything too hard for the Lord? No. Mayroon bang mga bagay na napakahirap para sa ating Panginoon? Mayroon, wala? No, parang hindi tayo kumbinsido sa sagot natin. Is there anything too hard for the Lord? Wala. No, brother, parang mayroon. No, sa sagot ko, brother, parang mayroon. Is there anything too hard for the Lord? Alam natin, wala. No, and during their time, ang tirahan ni Abraham, dahil sila ay ang daming mga tupa, ang daming mga hayop, so lahat-lahat. So kung saan sila hindi sila maka-stable talaga or maging stable, na okay, magpatayo kami ng poste rito, magpatayo kami ng building, bahay dito na kami. Hindi ganon. But during their time, sabi dito na si Abraham ay nakaupo doon sa tent door, hindi door of his house, but a tent. No, yung tent nila, hindi yung kagaya natin na binibili dyan sa Quiapo, binibili sa Lazada, na ganito lang kaliliit, okay na, pang 2, pang 1 person, pang 8. No, yung mga tent nila, malalaki rin yan. Kagaya ng mga Mongolians. No, yung mga tent na mayroon sila, malalaki yan. No, kung saan-saan sila, kasi mga Mongolians, parang mga nomads yan, kung saan-saan nakakarating dahil sa kanilang mga paghahayupan. So ang tent nila, hindi yan kagaya natin na isang trapal lang, okay na. No, na pag nainitan, yung trapal hindi mo mahawakan. No, sobra, papaso ka eh. So, kunting ulan lang, bagsak na kaagad yung mga tent natin, kunting hangin, lubog na. During their time, iba. At saka ilang patong yan. Mayroon for their protection sa ulan, sa sobrang init, sa sobrang lakas ng hangin. Ang daming mga poles niyan, ang daming mga tali. Just like the tabernacle, it's a tent also. No, na ilang patong ng tela na napakakapal, no, for weather protection. So habang nakaupo doon si Abraham, dahil siya ay nagre-relax, no, in the heat of the day. No, kasi pag andong ka sa loob ng tent, of course, mainit yun. So ang tendency mo, mag-relax doon sa labas ng pintuan.
no, doon ka nakapwesto kasi mainit talaga lalo na pag summer. No, kahit dito sa atin, minsan nakahubad ka pa ng pantaas na damit. Tapos nakaganong-ganong ka doon sa pintuan ng bahay mo. No, relax, relax. And he lift up his eyes and look, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. He lifted up his eyes and looked. No, nakita niya, why? Matagal ng desire ni Abraham na magkaroon ng visitor. No? Magkaroon ng bisita. That's why always expecting, no? Parang kang nag-aabang-abang doon. And one day, ang bumisita sa kanya was a divine being. No? That is why ang mga middle countries, mga Arabs, no? Hindi ko alam kung sa iba pa, pero usually dyan, sa mga Arabs na yan, they are very particular pagdating sa mga bisita na talagang tatanggapin nila yan. Why? Because maybe ang tinatanggap mo wala kang kamuhang-muhang. Maybe it's an angel, maybe it's a God. No, that is why siguro parang 3 days pa yan nila pinapatagal doon sa bahay, no? Saka na sila magkwentuhan, saka mag-usapan, anong pakay mo rito, anong ganito mo, pero lahat asikasuhin nila yan, pakakainin. No, ganon sila mag-treat ng kanilang mga bisita. No? And he lifted up his eyes at nakita niya sa hindi kalayuan, no, mayroong 3 tao, 3 men. No? The one is God and the 2 are the angels. Stood by him, no, nakatayo sa kanya, we saw them. Nung nakita niya, he ran to meet them from the tent door. So mula sa tent door, sa pintuan ng kanyang tent, ano bang tent sa Tagalog? Yung tulda. No? Sinalubong niya ito and bowed himself toward the ground. No, siya ay yumuko as a sign na ganun ang pagtanggap ng bisita. Abraham was a very rich man. No, napakayaman niya na tao. God blessed him so much. No, mayroon siyang kakayanan, pero dito mo rin makikita kung gaano ka-humble ang isang tao. No? Hindi mo kilala, bisita mo, tapos bigla kang magbabaw doon. Kung ikaw maangas at mayaman, kung ikaw ay may hangin sa ulo, ba't ako magbabaw sa kanila? Asan yung katulong natin? No, may 3 paparating, pasalubungin nga. Kasi hindi ako pwedeng sumalubong dyan at saka no, ako nga harap. Kasi iba ng katayuan ko sa ngayon. No, di ba? Pwedeng ganon. Pero si Abraham, kitang-kita mo ang kanyang karakter, ang kanyang pag-uugali, with all his excitement, no, tumakbo pa siya, hinarap yung 3, no, saan mo akalain? No, na yung bibisita sa iyo, isa ay Diyos at 2 ay anghel. No. Sabi, brother, talagang totoo, ano? Talagang totoo na ang anghel ay mayroong katawan. No. Tawag natin diyan ay theophanies. God manifested in a visible form. No. Hindi madali or hindi mahirap sa Diyos na ang ating mga mata bulagin at makikita natin sila. No, pwedeng mabulag na hindi natin sila makita o pwedeng buksan ng Diyos ang ating mata to see the divine being. No, at para sa atin, kita mo may visible form talaga. No, God manifested in a visible form. Mayroon silang laman, mayroong katawan. Sa kay Gideon, nagpakita rin ang anghel sa kanya. So maraming visible form. Kay Zacarias, tama ba? Na kausap niya rin yung anghel na yung misis mo, si Elizabeth, mga anak. No, so lahat, kayang gawin ng Diyos yan. And with all the excitement of Abraham, siya ay tumakbo, hinarap niya yung 3 bisita, siya ay nagbowed, no, pagpapakita na kayo ay talagang no, tinatanggap ko rito. No, dahil matagal na siyang nag-aabang and said, "My Lord, if now I have found favor in thy sight," sabi niya, Panginoon, kung ako ay nakakita ng favor, pabor, ano pa ba, biyaya, no, sa inyong mga mata, no, wag namang dadaan lang kayo. Ang hirap ng ganun, ano? No? Mayroong party. Tapos no, si Brother Philip, niyaya ko, pero si Sister Levy, hindi ko niyaya. No, di ba masakit? No.
Lord, wag namang dumaan lang. No, Lord, sana wag lang kayong dumaan, I pray thee, from thy servant. No, andito na kayo, wag nyo lang akong daanan. No, wag naman sanang ganun ang mangyari. Let a little water, I pray you, be fetched and washed your feet and rest yourselves under the tree. No, sabi niya, pwede bang dalahan ko kayo ng tubig? Pagkatapos, hugasan natin ang inyong mga paa. Hugasan ko inyong mga paa. No, wash your feet and rest yourselves under a tree. No, magpahinga muna kayong 3 rito. No, mag-relax muna kayo. Sikasuhin ko kayong lahat. No, ibang klase, Hindi mo kilala yung tao. Hindi mo kaano-ano yung tao. Hindi mo nga alam kung kamag-anak, angkan mo, kaibigan, or anything. Pero yung pinakita ni Abraham na klase ng ugali, para lang asikasuhin yung 3, ay kanyang ginawa, with all his humility. I will fetch a morsel of bread. Paghahandaan ko kayo ng mga pagkain and comfort ye your hearts. Mag-relax muna kayo dito. After that, you shall pass on. Pagkatapos niyan, pwede na kayong mag-move on. For therefore, are ye come to your servant? And I said, so thou, as thou hast said. Oo, dahil sa sinabi mo. And verse 6, and Abraham hastened into the tent unto Sarah and said, make ready quickly 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the heart. So sabi niya kay Sarah, okay, dahil andito may bisita tayo, takbo siya sa tent ni Sarah, at sabi niya, okay, kumuha ka ng flour dyan, paghandaan mo, magluto ka, ng cake, ipagpira-piraso mo yan, kasi yun yung ihahanda natin sa kanila. Grabing excitement ni Abraham, Talagang, sabi niya, sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nagkaroon ng bisita. At yung mga bisita, mga divine being pa. Tayo na-excite din pag may darating na bisita. For a while. Excited ka pag dumating at magstay sa'yo ng 1 araw lang, excited ka. Dahil may darang 1 kilong bigas, 2 kilong bigas, 1 pirasong manok, ay, ang excitement mo, hindi ma-drawing ang iyong muka. Pero pag tumagal na ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, ikaw lahat ang mag-aasikaso, ikaw lahat ang gagawa niyan, araw-araw, na nung wala sila, relax ang buhay mo, nung dumating lahat, giba ang comfort mo. Dahil kailangan mong mag-asikaso. Di ba? Iba rin ang sitwasyon. Pero si Abraham, mga kapatid, iba ito. And Abraham ran unto the herd and fetched a calf tender and good. Pumunta rin siya doon sa kanyang mga, tawag dito, yung mga hayop niya. Pinili niya yung pinaka-the best at saka pinakalambot, yung magandang klase, and gave it unto a young man, and he hasted to dress it. Binigay niya sa kanyang tauhan doon na bata. Sabi niya, ayan, ayusin mo yan, katayin mo, ayusin natin, lutuin, at pag yan ang ihanda, yan ang ipapakain natin doon sa ating mga bisita. Grabe, talagang paghandaan mo pa, ayusin mo pa. Mayroon ka namang katulong na siyang pwedeng gumawa niyan. Pero ibang klase itong pagkatao ni Abraham. He hasted to dress it, and he took butter and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them, and he stood by them under the tree, and they did eat. Alam niyo yung sa mga probinsya, ang pinaka-the best na pwesto, yung papag sa ilalim ng malalaking puno. Nakita natin yan. Sa ilalim ng mga punong mangga, andong kayo pupesto, may hapag-kainan, may papag-papag, either pa-square, yung poste na yan, lalagyan mo yan palibot, may lamesa, may upuan, diyan kayo magkwentuhan, minsan ginagawa mo pang higaan yan, siguraduhin mo lang na walang uod sa taas mo. Kasi minsan ang daming uod na malalaglag. Ganon ang tambayan ni Abraham, ganon yung kanyang pwesto. Lord, dito lang tayo kasi mas maganda rito. Pag pumasok kayo sa tent, siguradong mainit doon, dito relaxing. Lalo na sa ilalim ng puno ng akasya. Ang ganda niyan sa probinsya. Marirelax ka talaga.
No, under the tree and they did eat, parehong kumain din. Grabe, ano? They are spiritual being, they are divine being, pero sumabay din, nakikain din, brother, ibig sabihin, talagang totoo na yung mga anghel sa langit, no, talagang, no, kaya mayroon tayong mga giants ngayon, kasi yung mga higante natin, yun yung mga anghel noon na nakipag-asawa ng mga tao, kaya malalaki sila. Di ba, brother? Totoo. No. Ang anghel may DNA. No. Wala. No. Ang anghel walang DNA. Tayo mayroon. So pag pinagsama mo, ano mangyayari? No. Wala. But only Jesus Christ, no, siya lang yung may special chromosome. No, ang chromosome na nakita kay Jesus Christ only for his mother, at yung chromosome na pangtatay, 23 ba 'yon? No, yung chromosome na yan. Sister Ning, ano? So, si Jesus Christ, meron siya sa part ng nanay, pero sa part ng tatay, wala. Because Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. No? So, hindi totoo yun, mga kapatid. No, and verse 9, and they said unto him, where is Sarah thy wife? Ito ang patunay. No, hanggang ngayon, ginagawa to ng mga Middle Eastern countries. Pag sila nagsalo-salo, hindi kasama yung mga kababaihan. No, hiwala yung lalaki, hiwala yung babae. Lahat magkakasama, mga kalalakihan, dyan, nakaupo lang sila, may maliit na lamesa. Minsan, wala ang lamesa talaga. Tapos, ibubuhos yung isang buong kamilyo na niluto, isang kawa, ibubuhos doon sa gitna. Tapos kahit sultan, kahit hari ka, nakapalibot kayo doon, symbolizing na walang mataas, walang mababa sa inyo. Sabay-sabay sila, nakakamay pa yan. No, ganon yung style nila. Pero walang mga kababaihan na kasama doon, nakahiwalay. No, pero just like Sarah, mayroon siyang sariling tent, pero yung tent na yon, yung kanyang pwesto, hindi siya kasama sa kalalakihan, pero ang pwesto niya, sinisigurado niya na naririnig niya yung conversation para every time na pag tinawag siya ni Abraham, madali siyang matawag kasi naririnig niya. At pag, Inday Sarah, no. Ay, Inday Sarah. Meron pala tayong vice president na ganun, ano? And they said unto him, where is Sarah thy wife? So after ng kunting kainan, mga kapatid, they began to have a conversation. So hinahanap na si Sarah. No, nasaan si Sarah na iyong asawa? And he said, behold, in the tent. No, andito lang sa tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. No? Kasi pinangako na ito ng Diyos, no, kay Abraham, na ang sabi niya sa Genesis chapter 17 verse 4, andyan lang malapit, ang sabi niya, as for me, no, 17 verse 4, behold, my covenant is with thee. No, ang aking kasunduan ay nasa iyo, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. So ito na yung pagbalik ng Diyos dito sa kay Abraham para i-remind siya that God has a covenant with him. At ang covenant na ito na inyong lahi ay kasindami ng mga bituin sa langit, kasindami ng mga bituin sa dagat, no, sa dalampasigan. Sabi niya, ito ang iyo. Kaya bumalik ang Diyos, may kasamang dalawang anghel. So ito na yung time na sabi niya, according to the time of life, sabi niya kung paano nabubuntis, kung ilang buwan i-conceive yung baby, sabi niya, ganun din ang proseso. No, pag natapos yan, manganganak na si Sarah. No, so sabihin na natin, after 1 year, after 9 months, no, manganganak si Sarah, thy wife shall have a son, magkaroon siya ng anak na lalaki, and Sarah heard it in the tent door. No, andun lang siya sa likuran nagmamarites. No, ano kayang pinag-uusapan nilang mga bisita? No, ano kayang punta nila kay Abraham? Ano kayang punta nila sa mister ko? Ano kayang inaalok na naman nila ito? Open-minded pa naman yung mister ko. No?
No, baka mamaya, anong ino-offer nila dito? Pag hindi ko pinakinggan to, baka mamaya mag-decide bigla yung mister ko na without my consent, hindi pa kami nag-usap. Gera ito. No? Ano kayang nito? Ano? Alam ba ng anghel, alam ba ng Diyos kung nasaan si Sarah? Alam. Alam ng Diyos ang whereabouts natin. Ano? Mga CCTV natin na yan, kung saan-saan lang ang coverage. Hanggang ganun lang ang kita. Pero ang Diyos natin, kahit sa pinakailalim, kahit sa laman loob natin na may sakit na kayang tingnan ng Diyos at kaya niyang pagalingin. At kaya niyang asikasuhin, mga kapatid. No. Hindi pa na-imbento yung ultrasound, hindi pa na-imbento yung MRI, hindi pa na-imbento yung CT scan, hindi pa na lahat na-imbento ang technologies na mayroon tayo sa ngayon para i-check kung may sakit tayo o wala at kung anong sakit natin kayang pagalingin ng lahat ng technologies mayroon tayo sa ngayon. Wala pa lahat ng yan, nauna na ang Diyos natin. No, at siya lang ang nagbigay ng talino na mayroon tayo sa ngayon para magawa yan sa tao. Pero ang tao, pag nakagawa ng simpleng bagay, gusto niya i-recognize na siya talaga may gawa niyan. Oh. Yung tulay sa Isabela, Kabagan. Mayroon bang mag-acknowledge ngayon at magsasabi, gawa namin yan! Ano? Saan ka nakakita? 2014, ginawa na yan. Natapos, kailan lang. Tapos, hindi pa nadaanan, ni-retrofit na, inayos na, kasi hindi ganun katibay. Noong February 1, binuksan, may dumaan lang na isang truck, ang driver pa ngayon nasisi, kita mo? Kawawa yung driver. Sabi niya, overload kasi yung truck mo, kaya bumigay itong, 1.22 billion ang binadget sa tulay na yan. Just imagine kung anong klaseng korupsyon. Tulay lang, 1.22 billion. No? Samantalang yung tulay dyan sa amin, sa San Mateo, every day, every moment, galing ng San Mateo, galing ng Metro Manila, ang napakaraming dump truck dito para itapon yung kanilang basura doon. Tapos dadaan din sila sa tulay na yan, papunta sa Montalban, magkukwari sila doon. Hanggang ngayon, buo pa yung tulay. Tapos ito, kami gumawa niyan. May pa cutting ribbon pa, may pa, ngayon, sino ang gustong mag-claim niyan? Tinatanong, hinahanap yung kontraktor kung ano ang kanyang paliwanag, hanggang ngayon, walang makwento. Walang makuha. Andiyan na natin na, kay governor, kay congressman, kay mayor, hindi lang masabi ng kontraktor, paano ba naman? 30% na lang yung naiwan sa akin. Ganon ang realidad. Sa mga nagbibid dito sa gobyerno, alam nyo yan. Na ganon talaga ang kalakaran. Hindi pa nabuo yung project, yung bulsa ni congressman, ni governor, buo na. Gawa na. Hey, thank you, Brother Lars, for the confirmation. And they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. Minsan alam ng Diyos kung ano ang whereabouts, kung ano ang sitwasyon natin, alam niya yan lahat kahit saan tayo magtago. Hindi tayo makapagtago sa Diyos. Sa CCTV, pwede tayong magtago. Pwede mong tanggalin, pwede mong baklasin yan dyan. Pero sa Diyos natin, hindi tayo makatago. And he said, I will certainly return to the time of life. Sarah, thy wife, shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Habang nagkukwentuhan tong apat, si Abraham tsaka yung tatlo, si Sarah nakaganon doon, ang hirap ng ganong klaseng ugali. Why? Matatanggal yung tenga mo sa kakadikit doon. Kung mayroon ka lang pang stethoscope ba yun, Sister Ning? Yung stethoscope. Ididikit mo lang doon, tapos para daig mo pa yung detective, ang hirap. Sa Ilonggo, ang tawag namin dyan, maniningad. Maniningad. Habang may nagkukwentuhan, pa daan-daan doon, pa ganon-ganon, may kung ano-anong mga gagawin, lahat na lang pwedeng gawin, pero yung tainga parang trompa na.
Ano ko yung pinag-uusapan nila? Mukhang seryoso sila pare-pareho Natapos, nung napadaan, may nakuha ka lang na isang kwento, no, pinanghawakan mo na yon, narinig ko, pinag-uusapan nila si brother ganito, si sister ganito. Talagang grabe, mga mukha nila, mga seryoso talaga. No? Narinig mo lang yung pangalan. Pero ang nangyari, nasira na yung pati sa paningin mo, nasira na yung mga leaders. Kasi akala ko ba mga holy sila dyan? Bakit yung kanilang pinag-uusapan ganito? Wala talaga silang mga love, wala silang pagmamahal sa kanilang mga puso. No? Kasi may pinag-uusapan sila ganito. No? At yun ang mahirap sa isang, sabihin na natin, yung word natin, sa isang chismosa, sa isang marites. No, sorry for the word. No, sa isang, hindi ikaw sister niya. No, yung ganong klaseng tao na talagang, lahat na lamang, mahirap yon. Daig pa natin ang NBI, ang FBI, ang CIA pagdating dyan. And he said, I will certainly, and Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and were stricken in age. Ngayon, si Sarah at si Abraham ay may edad na. Abraham was 99 years old, and Sarah was 89 years old during this time. No, so ganon ka edad na. And pagdating sa medical, pagdating sa nature ng isang tao, pagdating sa paglikha sa atin ng Diyos, so walang way, walang pag-asa na ikaw ay pwede pang manganak bilang babae. No, at 89 years old, pang Guinness World Record. No, saan ka makakakita na ganon ang edad, manganganak pa, so ikaw mismo, halimbawa sabihin na natin, si Sister Levy ngayon 75 years old, hindi halata sa itsura ni Sister Levy, na 75, yung kanyang ate, 80 plus. Sabi ko, grabe, nakakainggit ng mga buhay. Buhay pa lahat. Yung ang gaganon ang mga edad, malalakas pa. Tapos halimbawa, may dumating na dalawang anghel at saka Diyos na hindi natin alam at sasabihin kay Brother Philip, next year, mabubuntis si Sister Levy. And you will have a son. Tumawa na nga si Brother Philip. Si Sister Levy, tumawa. Why? Because it is very impossible. No. Walang way. 25, 30, 35. At mayroon talagang hindi nga nakakapanganak. How much more sa ganitong edad pa? At kahit sino naman, ganon ang initial reaction. Ano? Ano ang sabi dito? And it ceased to be with Sarah after the manner of women. Dahil sa edad ni Sarah, imposible na. Sa kanyang klase ng katawan, imposible na mangyari pa ito. At gumana pa yan na siya ay mabubuntis, ipapanganak si Isaac, time will come. So kahit saan mong tingnan, kahit sino mang pinakamatalino dito sa mundo, walang mag-a-argue na manganganak ka pa sa ganong klaseng edad. Then therefore Sarah laughed within herself. Talagang paano ba pag nag-laugh? Laugh. At mayroon kaming kaklase, lahat kami nagtatawanan na, talagang enjoy na kami sa tawa. Siya pag tumawa, walang boses, pero ano ka? Ba't hindi mo yan ma-express? Kahit sa pag-inom nga lang ng tubig o kahit ano pa man, pagkatapos mong, sarap. May ganun ka pa, just imagine, inom ka ng tubig, pag inom mo. Di ba, walang expression, pangit. Pero, sarap yung, mayroon ka talagang iba. Pero si Sarah, sa kanyang sarili, within herself, she laughed. Ano ang sabi niya? After I am waxed old, shall I have pleasure? And my Lord being old also.
Sabi niya, ngayon pang may edad na ako at nag-i-enjoy na ako sa buhay, I have my pleasure dahil may edad na ako, tapos si Mister, magwa 100 na yan, just like Enrile, parang, ganun na, imposible na mangyari ito. But Sarah laughed, and it was a laughter of doubting and mistrust. Tawa ng pagdududa at saka ng walang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. My Lord being old also. But kahit sino naman, ganito ang pwedeng mangyari. Imposible ito. But sometimes, ang mga bagay na sinabi ng Diyos nagiging imposible sa atin, hindi dahil sa hindi kaya ng Diyos natin, kung hindi dahil sa tayo ang nagbibigay ng rason na hindi mangyari yung bagay na yon. Lord, mukhang imposible na akong gumaling. Lord, mukhang imposible akong makapasa. Lord, mukhang wala ng pag-asa ito. Sino lahat nagbibigay ng mga bagay na yan? Sino lahat nag-iisip? Tayo. Hindi ang Diyos natin. Sometimes tumatawa tayo, ay, imposible ganito. Laughter of mistrust and doubting. A laughter of an insult to our God. Dahil wala naman talaga, napakahirap ng kanyang sitwasyon. And Sarah being reasonable at siya ay may rason, na napatawa siya. Dahil, sabi niya, sino ba tong mga tao na ito? Pupunta rito at kami ni Abraham lulukuhin lang at sasabihin, magkakaroon kayo ng anak. Sa edad namin, ang daming pwedeng biro, pero wag silang magbiro ng ganito kasi hindi ito bibiruin nila kami ng ganyan. But God and our God is not a joke or is not a joker. Once pag sinabi ng Diyos yan, gagawin ng Diyos yan. Pag sinabi ng Diyos na kaya niya tayong pagalingin, kaya niya yan. Pag sinabi ng Diyos na kaya niyang sagutin kung ano man ang may sitwasyon tayo sa buhay natin, kayang gawin at solusyonan ng Diyos natin yan. Ang dami nating nakaranas, punta tayo sa church, walang mga pamasahe. Kung tayo lang ang nagbibigay ng harang sa paglilingkod natin sa Diyos natin. Kaya hindi siya makagalaw kasi tayo ang gumagawa niyan, ng harang. Lord, pag binigyan mo na ako ng 1,000,000, saka na ako magta-tithes. Kasi sigurado na yun. Pero Lord, ngayon kasi 100 lang yung binigay sa akin. Kaya hindi na ako magta-tithes kasi 100 lang naman. Saka na lang Lord, pag mataas-taas na. Anong mangyayari? Pareho kayong mag-aantayan ng Diyos. Gusto kitang bigyan ng 1,000,000 para makapag-tithes ka, pero ayaw mong magbigay sa 10 piso? Pero ang gusto nating mangyari, Lord, kailan mo sasagutin ang prayer ko na sana umasenso na ako, pero ang Diyos nag-aantay, kailang kaya siya gagawa ng bagay na dito pa lang sa 50 may 5 piso na pwede niyang iabot, pero hindi niya may abot. Sino ang umaharang? Tayo. Hindi ang Diyos natin. Walang imposible sa Diyos natin, mga kapatid. Pero tayo ang pwedeng maglagay ng harang niyan. So, nagbabawi. Lord, yung iba, nakabili. Brother Roland, nakabili na naman ng bagong kotse. Saan niya ipapark yung luma niya? Hindi natin problema yun. Problema niya yun. Ba't mo problemahin yan? Problema na nila ni Sister Virgie yun. Pero tayo, nagpapasalamat, Lord, thank you for blessing them. Thank you for the chance that you've given them. Walang halong kahit anumang inggit. Lord, ako 20 years na rin sa church, isang bisikleta, isang gulong ng bisikleta, wala pa rin. Anong gusto sabihin ng Diyos sa atin? Huwag mo itanong sa akin yan, itanong mo sa sarili mo. Ano ba ang style mo? At itanong mo rin sa kanila, bakit naging ganon sila? Ano ang style nila? Sa harapan ng Diyos. Yung pinoproblema mo, baka problema mo yan mula dati pa. Na hindi magawa ng paraan because tayo mismo ang umaharang na hindi makagalaw ang Diyos natin sa kung anong mga bagay, hinahatid na sa pintuan na natin, hindi ka pa naniniwala. Pumunta na ang Diyos kay Abraham, pumunta na yung 2 anghel to give them the good news. Tapos si Sarah hindi pa naniwala.
No, kung pwede lang sabihin ng dalawang anghel at ang Diyos mismo doon, no, dinayo pa namin kayo rito mula sa langit. Personally, binisita kayo to give this good news, tapos tumawa ka lang. No, hindi ka pa naniwala. No, sinadya namin kayo rito. No, sinadya tayo ng Diyos kung saang lugar man tayo nanggaling. He has given us the Holy Ghost. We are baptized in the most precious name of Jesus. Kaya yung paglilingkod natin na ito, wag nating tawanan to. No? Wag nating baliwalain, wag nating gawing joke ito. Na okay lang brother, pag hindi ako nakasimba ngayon, kasi mas busy ako sa buhay, so sa susunod na lang ulit, wag ganun, wag nating gawing joke. No? Ipakita natin sa Diyos na, Lord, seryoso din kami sa good news na binigay niyo sa amin. No? At ito ay kailangan naming gawin, Lord Jesus. Why? No? Ang Diyos natin, nagtatrabaho siya sa mga imposible sa kaisipan natin. Yung mga ganong bagay, simple lang yan. Pero tayo kasi ang magde-decide yan. Mga tithes, mga offering na yan, o kung anumang mayroon tayo sa church. Hindi problema ng Diyos natin yan, mga kapatid. Pero tayo ang naglalagay ng harang na yan. No? Kanina, 2 paragraphs kami ulit. Thank you, Lord. No, 2 paragraphs pa rin. No? Hindi kami makaalis. No? Pero isa nga doon, hindi kami makaalis when we talk about leadership. No, kasi napakalawak talaga when we talk about leadership. No? At mayroon nga akong narinig, isa sa mga preacher dyan, David Bernard, no, para hindi natin kunin yung credit o yung glory rito. Sabi niya, as a leader, we have the authority to lead. No? As a pastor, you have the authority to lead. Mayroon kang kapangyarihan or anong authority? Sabihin na natin, kasi parang pangit pagkapangyarihan, parang mayroon kang karapatan, basta ganon, you have the authority to lead the people, but we don't have the authority to abuse people. Yan ang nakakalimutan minsan. Mayroon tayo niyan. Pag tayo naging leader, we have the authority to lead, but not the authority to abuse. No? To abuse physically, to abuse financially, to abuse emotionally, to abuse verbally, to abuse textfully. Tama ba? Textfully o chatfully. No? Wala tayong authority dyan. Messengerfully, no? Facebookfully. Wala tayong authority to do that. No? Dahil pag yan ang nangyari, again, sabi nga natin, sabi sa klase namin, no, tapos na tayo sa mga bagay na yon. And if we do that again, those kind of abuses, mamili lang tayo kung anong li ang mayroon sa dulo. No, pag ganon ang mangyari ulit, sigurado, from the pastor, sisipain ng Diyos, no, from the leaders, from the teachers, lahat, pag may ganong klaseng bagay na expect mo, God, someday, sisipain tayo ng Diyos dito. Why? Hindi natin pag-aari ito. No, lahat tayo binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang, may mga leadership position, kanya-kanyang klase ng trabaho na ibinigay sa atin ng Diyos. Gawin natin ng the best, gawin natin ng tama yan, but all for the glory of Jesus. No, para sa Kanya lahat ng yan, magkaroon ng harmony, magkaroon ng unity. Yun ang trabaho natin. But to abuse anyone, hindi natin trabaho yan. No? That's why sa usapan nga namin, no, someday, pag tayo nilagay ng Diyos sa leadership position, siguraduhin natin na ang sarili natin mismo, hindi natin kailangan ng papuri. No? Hindi natin kailangan yung word of affirmation. No? May mga temperaments dito sa atin na word of affirmation ang love tank. No, hindi natin binabaliwala yan. But sometimes it is very dangerous. Why? Pag ikaw nilagay sa leadership position, tapos kulang ka sa pansin, ano ang gagawin mo? No? Magpapansin? No? At dahil sa pagpapapansin na yan, the best preaching ko, di ba? No, mag-oo ka na. Oo ka lang ng oo, hanggat sa bula-bulahin mo na, why? No, pag gano'n ang mangyari, pag mayroon kang subordinates na lumalabas na mas magaling, anong gagawin mo bilang leader? Ikaw, threat ka sa akin. Ngayon pa lang, kakatayin na kita.
No, baka mamaya hindi na akong pastor dito, papalitan mo na ako. Ang Diyos ang magde-decide niyan. No. But again, no, kasi makikita kung tayo mismo ang pagkatao natin kulang, and then God will give us a chance to become a leader. Bago tayo sumuri ng iba, suriin muna natin yung sarili natin. No, dahil anong mangyayari niyan? Sagasaan natin lahat. Just to prove them, ako ang leader dito. Ako ang manager dito. No, ako ang presidente dito. No, kahit hindi mo yan ipagsigawan. Why? Alam ng tao na ikaw naman talaga ang manager dyan. Alam ng tao na ikaw naman talaga ang ano dyan. May-ari o ano pa, mga posisyon na yan. Alam ng tao yan, hindi mo kailangan ipagsigawan. No, at pag yan pinagsigawan mo, anong gusto mong iparating? No. No. Mababa ang self-esteem. No. Why? Yon ang tendency. Pag nangyari yan, lahat ng tao abusuin mo. No. Dahil feeling mo, ako a leader, ako may authority na to abuse them. And sometimes, ang nangyayari, ano? No. Ang mga abuses, madalas andito na sa cellphone natin ang abuses. Ano? Dito na nangyayari. No. Hindi mo maabot yung tao, so anong gagawin mo? Hindi ko siya mapagsabihan personally, anong gagawin mo? Banatan kita ngayon sa cellphone. Lahat ng sasabihin mo na masasakit, gawin mo doon because you feel like you have the authority to do that, to abuse them. And without your knowing, akala mo nasa right ka pa rin. No? Nasa right. No? Akala mo nasa tama ka pa rin. No? We don't have the authority that. No? No? At dito sa church natin, and sometimes nagagawa natin yan out of love. No, sinisigurado natin, brother, usap tayo, ganito. Lahat ng salita pinipili mo na to offend people para paglabas niya, siya malakas at okay yung kanyang kondisyon na natulungan natin siya. But to abuse them, yun ang hindi natin pwedeng gawin. No, kahit sa ang trabaho, kahit sa labas, mga trabaho natin, if God has given us a chance na tayo maging leader doon, maging bossing, maging ganito, we don't have the authority to abuse kahit sino sa empleyado natin. No, hindi natin pwedeng gawin yan. Why? No, meron akong tiyuhin dati. No, yumayaman na siya sa pagtitinda ng toge. No, ang dami niyang toge. No, saan nanggagaling ang toge? Sa munggo. No, pag ginawa mong toge yung munggo, ay talagang tiba-tiba ka. No, yumaman na siya. No, nung siya yumaman, mayroon siyang empleyado. Ang empleyado niya, hindi nga nanghihingi eh. Gusto lang manghiram ng pera kasi kailangan ng misis na may sakit. Ano? Hindi niya na pinahiram. Ang dami pang sinabi na masasakit na salita. Anong ginawa nung kanyang tauhan? Binantayan siya sa niyugan. Tapos doon siya pinagkakatay. Why? Masakit magsalita. Ano? Yan ang ano. No? Sometimes our motives is good, pero pag lumabas masakit, ang naiiwan sa tao yung sakit na salita, hindi kung ano yung changes na gusto nating mangyari. No. At lahat tayo nangyayari yan. No, minsan nakakalusot sa bibig natin, but we ask God, Lord, sorry. Minsan puntahan natin yung tao, pasensya ka na, no, kasi ganitong mangyari. But again, we don't have the authority to abuse anyone. No, kahit sa mga mahal natin sa buhay, no, hindi ibig sabihin, asawa mo yan, kung ano-anong salita na lang ang pwede mong gawin dyan. Lalo na sa atin, ng mga kalalakihan, never. No? Mayroong nga isang nagsabi, even though if I am right, but if I hurt the feeling of my wife, I am wrong. No? No? Kahit gaano ka katama, kung masaktan mo na ang emosyon ng iyong asawa, mali ka na. No? And I think it was right. No? Pag gano'n ang mangyari, why? No? Kung hindi natin yan magawa sa loob pa lang ng pamamahay, lalo pa kaya sa labas? No? Hindi mo yan magawa sa anak mo, sa asawa, sa misis mo, lahat. Tapos doon sa labas, sigurado, hindi mo yan kayang gawin. No? Doon nag-uumpisa sa bahay na yan. No? At ayaw nating mangyari. No? Iilan lang tayo, mga mister, mga misis dito. No? We are not allowed to abuse our mga misis, even verbally, especially physically. No. Pag gusto mo na suntukan, pumunta ka rito. No. Huwag sa misis mo. No. Mamili ka lang sa amin.
Kay Brother Ed, sa akin, kay Brother John. No? No? Oh, kasi, no? No, wag si misis mo. No? Pag lalaki na abuse, sige, tuloy nyo lang. Dagdagan mo pa. No, but again, no, either side, both ways. No, yung mga abuses, hindi yan dapat. No, why? No, kasi sa amin ng mga lalaki, nung pisahan namin yan, niligawan namin kayo, lahat ng mabuti, lahat ng maganda, pinapakita namin. Tapos after 5 years, wala pang 5 years, hindi ka na makatiis kasi nagulat ka sa ugali niya, ugali mo. No? Tapos bigla mong kung ano-ano na lang ng mga salita. No, we shall never. No, hindi natin dapat gawin yan. No, because again, we don't have the authority, no, to abuse anyone. And in our leadership position, being a leader, hindi ibig sabihin ikaw laging tama. Being a pastor, hindi ibig sabihin na ikaw laging tama. At hindi ka magiging tama at hanggat hindi mo na-accept na ikaw ay may mali. No? Hindi po pwedeng ganun. No? And in a leadership position, no, at pag may mga subordinate sa atin, kahit sa trabaho, huwag kang basta-basta puputok na lang. Bang! Oh, papasok pa lang yung ano mo, may machine gun ka na, may missile ka na. No, kung saan siya tatamaan, no. No, pakinggan natin yung mga subordinates natin. No, anong problema, anong ganito, ano bang dapat ganito. No, wag mong i-impose na ikaw ang leader diyan, na ikaw ang ano, hindi yan tungkol sa leadership mo. No, hindi yan tungkol sa kung anong posisyon diyan. No, tungkol yan sa pagiging makatao natin. So we praise the Lord. No. Saan ba tayo rito? No. Oh, pasensya na, naligaw po tayo. No. No, sa kay Sarah, therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have a pleasure, my Lord being old also? No, wala nang pagkakataon, no, kahit sa medical side, no, imposible na mangyari ito. And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh? No, saying, shall I of a surety bear a child which am old? Anong sabi? Sarah laughed within herself. No? Gumaganong-ganon siya doon. Sinisikreto niya na hindi siya marinig, no, ng Diyos, ng dalawang anghel ni Abraham. May sira rin ito. Mga anak pa daw ako. No? Kung paano kung sinabi ng Diyos, next year, mga anak ka 10. Paano mo pagkasyahin yan? No? Bilang parusa sa inyo, hindi lang isang anak ang ilalabas mo, 10. Ano yan, pigiri? No? Bilang parusa, dahil hindi ka naniwala sa isang anak, gawin kong 10. Tingnan natin kung hindi ka pa maniniwala. No? Minsan, magkano lang ang kailangan natin? No? Minsan, magkano lang ba? Ilang kilong bigas lang bang kaya natin kainin every day? No, wag kilo, ha? Mamamatay tayo dyan, maaga. No. But sometimes, ang problema natin napakaliit pero lumaki sa ating kaisipan na akala natin hindi kayang solusyonan ng Diyos natin. No, napakaliit na bagay, akala natin hindi kayang solusyonan ng Diyos. Pero pag sinagot na ng Diyos, parang sinasampal tayo sa mukha natin. Kita mo, hindi ko ba kaya? No, iniinsulto mo ako eh. No, ilang kilong bigas kaya mong kainin? 40 years, pinakain ko sila lahat. Kuryente, tubig lahat. No, ginaw, mainit lahat. Covered sila. No, ikaw, anong kailangan mo? Yung bayaran mo bukas sa kuryente, magkano? Ang senior citizen, 200 kilowatts. Pababa, Brother Philip, no? May ano pa kayo, ano? May discount pa. No? Tapos minsan, ang problema natin na napakaliit. Brother Sam, hindi ako makapunta sa church ngayon. Bakit? Wala akong pamasahe. Ha? Ilang taong ka na sa church? 20 years. Hanggang ngayon, pamasahe pa rin. No? Matagal na tayong napagtagumpayan yung mga bagay na yan. No? Matagal na. No? At ang sabi ng Diyos kay Abraham, where did Sarah laugh? No? Tumawa siya sa kanyang sarili na hindi marinig ng lahat. Pero ang sabi, parang gustong sabihin ng Diyos kay Abraham, Abraham, kargo mo ito.
Misis mo ito eh. No? Ano? Bakit siya tumawa? No? Mayroon bang nakakatawa sa sinabi ko? Ano? Yung presidente natin, ganon. No? Yung presidente natin, may tinanong sa kanya ang isang foreign reporter. Nung sumagot siya, panay tawa. Mga foreign pa naman, mga seryoso. Sabi sa kanya, Mr. President, no, why did you laugh? No? Akala niya nagbibiro. Yung itsura ni Presidente, biglang sabi siguro para akong pinalo dito. No? Napahiya ako ng gusto. No? Yung tawa ng kawalan ng pananampalataya. And to Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child, which I'm old? Sabi niya, sigurado kayang manganganak pa ako, isa edad ko na ito, 89 years old, kaya pa ba? No? Imposible na. No? At sa edad niya, no, wala nang chance talaga. No? Pero ano ang sabi ng Diyos? Bakit siya tumawa? No? Grabe ang Diyos natin, seryoso. No? No? Ang Diyos natin hindi nagbibiro. Pag sinabi niyang gagawin niya, pag sinabi niyang kaya niya, because God is not slack concerning His promise, God's hand is not short that it cannot save. No, pag sinabi niyang kaya niya yan gawin sa buhay natin, kaya niya, magtiwala tayo mga kapatid. No, wag nating lagyan ng harang na, Lord, hindi mo ito kaya to. No, sa tindi ng ugali na yan ng boss ko, no, Lord, imposibleng payagan ako nito na makasimba ng Wednesday night, na makapunta sa church, laging OT, pagdating ng Sunday, Lord, sa ugali nito, imposible na ako papayagan. No, yun kasing nilalagay mo sa isip mo eh. What a man thinketh, so is he. No? Pero pag ikaw may tiwala sa Diyos na kaya niya, and God will do His part. You know? Saying, shall I of a surety bear a child, which I'm old? Verse 14, is anything too hard for the Lord? Ito, tanong ng Diyos, no, sa kay Abraham. Sabi niya, mayroong bang bagay na napakahirap sa harapan ng Panginoon? Nainsulto na ang Diyos eh. Sabi niya, I created the heaven and the earth alone. Siya lahat ang may gawa niyan. Siya ang naglikha sa atin. Kaya pag tinanong na ng Diyos, and sometimes, pag tayo ay nakakaranas ng mga sitwasyon na mahihirap, sa paglilingkod natin sa Diyos, sa pamilya, na-offend ka sa church, mayroon kang na-offend dito sa church, ikaw naka-offend or anything, mga problema sa buhay, sa trabaho, na pwedeng sagabal sa atin sa paglilingkod sa Diyos, itanong din sa sarili natin, Lord, is there anything too hard for you? No? Umarap tayo minsan sa salamin. No? Every time tayo ay nakakaranas, every time na tayo ay nagpe-pray sa Diyos, itanong natin lagi sa sarili natin, Lord, mayroon bang mahirap sa'yo? Para bumalik yung mga senses natin, ay Lord, wala pala. So Lord, kung wala, magtitiwala kami sa iyo. Lord, kaya mo ba akong pagalingin? Ilang percent? Tatanungin tayo ng Diyos, ilang percent ba ang sa palagay mong pagagalingin kita? Lord, parang 20%. No. After a week, 20% ulit? Ano yan, sa mata ni Brother Philip? No, after, Lord, sa susunod na buwan, another 20% ang pananampalataya ko. Hindi ba natin pwedeng buuin na kaagad na, Lord, kaya mo to? Lord, hindi ito dapat problema namin dahil problema mo ito, binigay na namin yan sa iyo, basta kami magtiwala lang na, Lord, kaya mo ito. Kaya mo ito, Lord Jesus. No. Is there anything or is anything too hard for the Lord? Wala. Tayo lang personally. Ilan lang ba ang problema natin? Kaya nga nating solusyonan. Pag nilapit natin sa iba, kaya nang solusyonan. No? Para siguro sabihin ng Diyos, isang anak lang. Yung iba nga, 21 yung anak, kaya kong ibigay. No? Ang pangalan ng mga anak nila, 1, 2, 3, 4. No? Kasi hindi na pag nilagyan pa yan ng Jose, Maria, ganito, magkakalimutan na. No? Alam mo yung si former Senator Enrile, 101 na siya, yung kanyang misis, almost, halos kasing edad niya rin. No? May edad na rin talaga. Mayroon silang video dyan na pinost ng kanyang isang anak. No? Birthday ng kanyang misis. Sabi niya sa kanyang misis, sabi ni Enrile,
Sabi niya, you have, hindi, parang ilang, you have, sabi na natin, you have 4 sons, you have 10 grandchildren, and you have a grand. No, nire-rehearse niya na lang doon, yung kanyang misis, nakaganon lang, no, may edad na eh. No, ganun na yung kanilang mga edad. No? So yung problema natin minsan, tayo lang ang nag-i-expound yan sa isip natin. No? Hindi ang Diyos natin. Lord, bakit hanggang ngayon hindi pa rin masolusyonan? Hindi problema ng Diyos yan. Problema natin. No? Kasi tayo ang naglalagay ng harang na hindi siya makagalaw. And sometimes and always we must ask ourselves, is anything too hard for the Lord? No, wala. No, sa verse 14, is anything too hard for the Lord? No, tinanong ng Diyos niyan si Abraham, at the time appointed, I will return unto thee. No, next year, ako ay babalik sa iyo. No, sa kung ano ang usapan natin according to the time of life. So after a year, and Sarah shall have a son. No. No, ang kausap dito ng Diyos si Abraham. No. Kine-question niya si Abraham tungkol sa behavior ni Sarah. No. That is why napakahirap na sa mag-asawa, dalawa na lang kayo, lagi pa kayo nagbabangayan. No. Napakahirap nun. No. Tapos sa mag-asawa may kompetisyon, ay tapos na yung relasyon na yan. No, pag ang isang relasyon may kompetisyon, no, nakabase, bakit pa kayo nag-asawa? No. Kung ganun lang naman ang usapan. No? Pasikatan kayo sa isa't isa. No? Ako magde-decide ngayong buwan kasi mas malaki yung sinweldo ko. O sikapan ngayon ng isa sa susunod na buwan para siya makadecide, dapat mas malaki yung sweldo niya. No? Ano yan? No? Ang labo nun pag ganun ang mangyari. No? At dito, si Abraham and si Sarah, of course, they have a good relationship. Dahil hindi sila tatagal ng ganun na tumanda sa isa't isa kung hindi maganda ang kanilang relasyon. You know? But this time, at the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Verse 15, then Sarah denied. No, ito yung problema eh. No. It is a shame to do a sin, no, and a greater shame to deny it. Nakagawa na tayo ng pagkakamali. Tapos, nung nag-usap-usap, dininay mo pa, yun ang mas nakakahiya. Why? Nabulgar ka na eh. No, tapos, ito yung ginawa ni Sarah. Why? No, dahil ano ang rason, mga kapatid? Sarah denied, no, hindi niya inamin yung kanyang pagkakamali, saying, I have laughed, not. Sabi niya, hindi ako tumawa. Yung pwede lang sabihin ng Diyos, sino niloko mo? Dinig na dinig kita. No, yun pa naman ang mahirap sa tao, no, na nagsisinungaling. Kukumbinsihin niya yung tao na kausap niya na hindi siya nagkakamali at alam niya sa sarili niya na siya nagsisinungaling. Pero ipapalabas niya doon sa mga tao na hindi ako nagsisinungaling. Sino niloko mo? No, yung ganong punto. No, wala kang ibang niloloko kung hindi ang sarili mo pag ganon. I have laughed not, hindi ako tumawa. Of course, huling-huli na siya ng Diyos, for she was afraid. Ganun ang rason. Pag ang tao natakot na, dahil siya nakagawa ng mali, ang tendency niya i-deny, ang tendency niya maghanap ng tao na masisisi. Ano ang pwede niyang gawin? No. Sabi nga daw nila, the wife is always right. No. Pag ang mister nagkamali, ang dami. No. Pag ang misis na wala na maraming usapan, sorry, okay, tapos na. No? Pero pag ang mister daw may kasalanan, bago ka mapatawarin, ang dami mo lang salita. Iwan ko kung totoo yan. No, but again, napakahirap mga kapatid na nagkamali ka na, dininay mo pa. No? At sa pagdideny na yan, dahil sa takot, ang tao, ganon ang ating nature, tayo pag nagkamali, ang tendency natin, maghanap ng masisisi. No? Para hindi ka mapagalitan. No? Para hindi ka mapagsabihan. No? At mahirap sa part natin ang tumanggap na tayo nagkamali dahil sa koreksyon na masakit.
Pero ano sabi? For she was afraid, and he said, no, but thou didst laugh. No, sabi niya, anong gusto mong, no? Kasi lalabas, anong gustong sabihin ni Sarah? Hindi ako tumawa. No? Anong gustong sabihin ng mga anghel at ng Diyos dito? Ibig mo sabihin, kami ngayon ang nagsisinungaling? No? Ang galing magbaliktad, ano? Ikaw yung may kasalanan, pero ikaw yung lumabas na tama. No? At yung yun yung naging mali. No, why? Dahil sa takot. Yung takot na magkaroon ng penalty doon sa pagkakamali na nagawa natin. But again, is there anything too hard for the Lord? May babasahin lang ako mamaya, saglit lang mga kapatid. Meron pa tayong kunting oras. No, sa Numbers 11:23. May mga verses lang dito. Numbers 11:23. Leviticus, Numbers. No, kasi ito, mga related to eh. And the Lord said unto Moses, is the Lord's hand waxed short? No, maikli ba ang kamay ng Diyos? Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. No, because marami yan sa mga men of God, no, na ang Diyos nalalagay sa sitwasyon na kailangang i-remind niya yung mga naglilingkod sa Kanya kung gaano siya ka-powerful at kung gaano niya kakaya yung mga bagay. 2 Kings 4:16, another verse. No, ito, sinabi rin ito eh. 2 Kings chapter 4, verse 16. And he said, no, sa kay prophet naman ito, about this season, according to the time of life, no, kapareho nung wordings na ginamit ng Diyos doon sa kay Abraham, no, yung sa babae dito. According to the time of life, thou shalt embrace a son. No, magkakaroon ka rin ng anak na lalaki. And she said, no, my Lord. No, sabi niya sa propeta, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. No, sabi niya, wag kang magsinungaling. Pwede ka namang magbiro, pero wag yung ganito. No, imposible na yan na mangyari sa akin ito. No, dahil may edad na rin. Pero yon ang kwento ng wordings, mga kapatid. No, another verse, last verse natin, Jeremiah 32:17. Jeremiah 32:17. And ito ay prayer no, ni Jeremiah sa 17. Ito sa verse 16, umpisahan natin. Now when I had delivered the evidence of the purchase unto Baruch, the son of Neriah, I prayed unto the Lord, saying, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. No. Ang question kanina sa kay Abraham nang galing sa Diyos sa bibig niya, is there anything too hard for the Lord? Pero itong kay Jeremiah, nang galing sa bibig ni Jeremiah, na ang sabi niya, there is nothing, sabi niya, too hard for the Lord. Because kung ang tao magkaroon lang ng pananampalataya at tiwala sa Diyos, ay napakaraming biyaya na nakakibat niyan, mga kapatid. And again, there is nothing too hard for the Lord. And we must believe it. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.